Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Hakitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo, dinggin aming panalangin, laging angkinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan. Pinag-ibayon nito ang lakas ng kanyang bisig, at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway, upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nawagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso, upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa.
Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan. Mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng merong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong moo, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan, kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes na mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Malinaw naman yung sound system. Malinaw din yung pagbabasa ko. No, sabi doon, no? Hindi mainam na asawahin ang asawa ng kapatid mo. Ibig sabihin, hindi tamang nakikiapid ka. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang makiapid. Pag sinabing pakikiapid, di ba, no? Nakikiapid, po pwedeng ikaw, may asawa ka na, pero pumapatol ka pa sa iba. Dati, lalaki lang ang gumagawa nito. No? Lalaki lang yung kayang humanap ng ibang babae.
Pero ngayon, ayaw patalo ng mga babae. Ang mga babaeng may asawa, pumapatol sa ibang lalaki. Kasi sabi, dapat pantay-pantay. Dapat equality. Pero sabi ni Juan Bautista, hindi mainam na asawahin ang asawa ng iba. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pumatol sa iba, ha? Sige. Bawal ang judgmental, di ba? No? Bawal ang judgmental. Hindi natin alam Hindi natin kilala. Pero at least, pwedeng mapaalalahanan. Kasi mahirap naman na dito ka aalalahanin ng mga tao. Di ba? Yung, yan, siya yung nakiapid. Di ba? Kasi kung titinan natin, pag nilaya natin ito, no? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo muna. Malapit nang kunin ng Diyos yan Tingnan nyo nga. Malapit na O di ba, kayo nga, di ba, pre-departure na kayo, di ba, no? Malapit na, Pero magandang tanongin din, mapagnilayan, pag kinuha ako ng Diyos, paano ako maaalala ng mga tao? Di ba, minsan kapag umaatin tayo sa burol, sa huling gabi, may mga magpapatotoo. Di ba? No? Magkikwento ng kanilang karanasan, ipapakilala ka sa mga tao, paano kanilang nakasama, sino ka nung nabubuhay pa. Ngayon, yung sikat na namatay, di ba? No? Si Kobe Bryant, no? Na inaalala ng lahat. Mula kahit sa Tondo, no, gumawa pa ng napakagandang picture bilang paggunita sa kanilang idolo na ito napakagaling, napakabait, no, relihiyoso. Yan. Yung tanong, pag ikaw, paano ka maaalala ng mga tao? Pag ako ba, no? Paano ako maaalala ng mga tao? Yan. Kasi parang ganyan yung tema ng ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, si Haring David. Di ba? Si David, parang yung summary ng kanyang buhay, ipinahayag ni propeta, no, sa aklat ni propeta Sirach. Di ba? Sa aklat ni Sirach. Ito si David, siya yung bata pa lang, parang sa kanyang kabataan, napatay niya yung higante. Siya yung nakatalo sa libo-libo, 10,000 libo. Siya yung masunurin sa Diyos. Siya yung pinili ng Diyos. Napakabait. Dahil sa kanyang paghahari, naging tanyag ang Jerusalem. Ganon siya inaalala. Sa Ebanghelyo, meron tayong mga narinig din ng pangalan. Binanggit si Juan Bautista, binanggit si Herodes, binanggit si Herodias. Meron din yung dalaga. Hindi ko alam kung totoong pangalan niya, Salome. Kaya nga mayroong sumayaw si Salome. Dahil sa sayaw ni Salome, at dahil sa kalasingan ni Haring Herodes, kaya sabi, kahit kalahati ng kaharian, pwedeng ibigay doon sa babae dahil lamang sa pagsasayaw nito. Di ba? Alam niyo na, no? Basta't may alak, may balak. Pag may alak ang ulo, hindi makapag-isip ng tama. Nagsayaw lang yung babae. Ibibigay na halos kalahati ng kaharian, sinumpaan pa na kahit anong hilingin mo. Diba, no? Ibibigay. Hindi ba naman may topak Pero magandang tingnan natin, no? Kasi baka mamaya, no? Maraming Herodias, maraming Herodes, at marami yung si Salome sa panahon natin ngayon. Tingnan natin isa-isa. No? Naipakilala ko na si David. Tingnan natin. Baka marami dito mga Herodes. Sabihin niyo nga po, Herodes. Ano ba yung sinasabi sa Ebanghelyo at ipinapakilala si Herodes? Sabi, si Herodes, gustong-gusto niyang makinig kay Juan Bautista. Di ba, no? Natutuwa siya na pinakikinggan si Juan Bautista. Kahit na minsan nababagabag siya
sa mga sinasabi ni Juan Bautista, pero gustong-gusto niyang nakikinig kay Juan Bautista. Pero, nung sinabihan siya ni Juan Bautista, Herodes, hindi mainam kunin o asawahin ang asawa ng kapatid mo. Biro mo, no? Kapatid niya. Mas matindi yun. No? Si Felipe, yung kapatid ni Herodes, may asawa, si Herodias. Nagkagustuhan yung dalawa. Ito ngayon si Juan Bautista, tagapagpahayag ng katotohanan. Ang totoo, kahit masakit, dapat ipinapahayag. Sabihin niyo sa katabi ninyo, huwag kang matakot sa katotohanan. Sige nga. Nasasanay tayo sa kasinungalingan. Ang dami ng fake news. Sana tayo, na mga deboto ng Nazareno, hindi fake ang pagiging deboto. Baka katulad ni Herodes, no, gustong-gusto nyong nagsisimba, gustong-gusto nyong nagdidibosyon, pero pag sinabihan na kayo na mali ang ginagawa ninyo, anong ginawa ni Herodes? Ipinakulong si Juan Bautista. Pero gustong-gusto niyang nakikinig kay Juan Bautista. Di ba, no? Pero nung pinagsabihan na siya, mali ang ginagawa mo. Di ba, minsan, real talk tayo, no? Deboto kayo ng Nazareno, kapag nagsabi ang simbahan, huwag papayag sa abortion, huwag papayag sa same-sex marriage, huwag papayag sa divorce. Ano ba, reaction ninyo? Ano ba pakialam ng simbahan dyan? Tahimik ka na lang, simbahan. Yung mga pari mo na lang, ayusin mo. Yun lang. Diba, nanahimik na. Yun si Herodes. Mas matindi si Herodias. Anong ginawa ni Herodias? Dahil nabuking sila, dahil pinagsabihan siya, nagalit siya kay Juan Bautista kasi parang nangingialam ito Nangingialam sa kanilang buhay Kasi nga, mali yung kanilang ginagawa, hindi pinapigilan si Juan Bautista na magsabi ng katotohanan. Mas matindi si Herodias. Kung si Herodes, ipinakulong lang niya si Juan Bautista, si Herodias, patayin. Para mawala sa landas, yung kontra sa ating relasyon, sa maling ginagawa natin, patayin. Ganyan. Maraming, yun yung pinakamadaling paraan para wala na makapagsalita, wala na makakontra sa atin, sa pamamaraan, no? Patayin natin. Diba? Kaya nga, marami gusto ng abortion Para hindi mabuking, bakit ka nabuntis? Bakit ka nakabuntis? Ano bang problema kung nabuntis ka o nakabuntis ka? Kasi may asawa na ako, Father. Nasa asawa mo, nasa ibang bansa. Paano ka nabuntis? Nakiapid. Ang solusyon, patayin. Meron naman yung makatulad nung dalaga. Sabi ko, hindi ko sure kung Salome, no? Pero para lang magkaroon ng pangalan, yung anak ni Herodias na nagsayaw nung birthday ni Herodes, hindi ko alam kung gaano siya kagaling magsayaw, no? Pero ang sabi doon, ito yung mga katulad, no? Mga katulad nung dalaga na wala namang kinalaman, wala namang alam, pero sunod-sunuran sa mga sinasabi ng iba. Nagatungan lang, nasabihan lang, pero hindi naman alam kung ano yung konteksto, hindi naman alam kung ano ang dahilan, basta sinabihan lang, gusto ko pakuha mo yung ulo ni Juan Bautista. Takbo naman siya kay Herodes, gusto ko ulo ni Juan Bautista. Yun yung mga walang muang.
Ay, nasan tayo dyan? Gustong-gusto niyong nagsisimba. Pero pag sinabi na, sige na, patawarin mo na. Ay, naku, hindi, Father. Gustong-gusto nagsisimba, pero pag sinabi, sige na, wag mo nang singilin yung utang. Ay, hindi, Father. Magbabayad siya, Father. Sige na, intindihin mo na, unawain mo na. Diba, yung mga anak ninyong lapastangan, di ba, no? Ay, hindi, Father, walang kapatawaran. Gumapang siya sa lusak. Sige na, nagsisisi na nga yung asawa mo, di ba? Nagkamali na eh. Ay, hindi, Father, ang sakit-sakit ng ginawa niya. Mapapatawad ko lang siya pag namatay siya. Pero gustong-gustong nagsisimba. Tapos sa hawak, pipila. No? Uy, andito na ang coronavirus. Ano pang hinihintay mo? Tignan mo yung katabi mo, naka-face mask na. Noli Di Castro, naka-face mask na. Hindi natin alam kung sino na ang carrier, no? Pero, siyempre, nananampalataya tayo sa Nazareno, kayang-kaya niya ang virus. Pero ang matinding virus kasi, yung namumuhay tayo sa kasinungalingan. Ang panlaban dyan, mamuhay sa katotohanan. Masakit man, masaktan ka man, kailangan panindigan. At dyan natin inaalala si Juan Bautista. Na kahit ikulong, para sa katotohanan. Kahit pugutan ng ulo, atapang atao, hindi atakbo. Kasi yun yung pinaninindigan. At doon natin talagang naaalala pag sinabing si Juan Bautista, yan, matapang yan. Tagapagpahayag ng katotohanan, si Juan Bautista, totoong tao, totoong kaibigan. At pag sinabing totoong kaibigan, sasabihin sa'yo kung ano ang dapat mong marinig at hindi yung kung ano ang gusto mong marinig. Kailangan natin ng mga totoong tao, totoong kaibigan, lalo pa sa panahon ngayon na nababalot tayo sa kasinungalingan. Una tayong dumagdag sa mga fake. Ang dami ng fake. Ha? Uy. Yan, no? Yun yung pinaka-modelo natin, no? Mahirap, no? Very challenging sa panahon ngayon kasi kahit tayo nahihirapan tayong i-identify sino ba talaga ang mga totoong tao sa paligid ko. Sino ba talaga? Hindi natin malalaman yon. Ang masisigurado lang natin, ako ba? Ikaw ba? Totoo? At nagiging totoo? Yun ang kaya nating sagutin. Pero nawa, sa pagdidebosyon natin, talagang mapangatawanan natin, mapanindigan natin ang mamuhay sa katotohanan. Dahil si Kristo, ang poong Nazareno, gaya nga ng sinasabi, siya ang daan, katotohanan, at buhay. Amen? Makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, sa mga panalangin ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong makapangyarihan, Panginoon, at paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo ang kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.